Praise Amen. Itian niyo nga po yung napakadami ninyong katabi. Amen. Sabihin mo ay God is good. Amen. All the time. Lahat naman po ay kabutihan, biyaya lang ng ating Panginoon. At we always seek yung kalooban po ng Panginoon sa bawat araw na ginagawa niya sa ating buhay. Especially po dito sa ating gawain, kapag naisip natin, lahat ng bagay, makikita natin pagdating ng araw. Sabi nga po, yung napakasarap na sasabihin sa iyo ni Lord na well done, my good and faithful servant. Kaya ang buhay Kristiyano talaga, ang katuruan sa atin ng Panginoon lagi ay patapatan po talaga. Minsan meron tayong nakikita sa kanyang salita, nasa sa iyo pa rin kung ito ba ay susundin mo o hindi. Hindi naman tayo gusto pilitin ni Lord, pero ang sarap po na makita lagi yung kalooban niya na nakikita po sa atin na doon po tayo lumalakad. Amen? So, let us continue to pray for our church na ang kalooban lamang po lagi ni Lord magawa natin. Dahil aanhin natin yung pagpunta natin dito, kung di naman natin siya masusunod, wag nawa na mangyari sa atin yun. Na nagpupunta lamang tayo rito pero nasa labas na pala si Lord at kumakatok. At sabi sa atin ay papasukin niyo ako kasi wala naman ako dyan. Okay? So let us always seek the will of the Lord in our life. Sige po, tayo po lahat ay panandalian tumayo and let us open in prayer. Panginoon, salamat muli sa napakasarap Lord na gabi. Alam ko po, andun physically yung kapaguran dahil galing kami sa trabaho. Pero wala na pong sasarap pa, Panginoon, kundi ang makasama ka, makapiling ka, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong bahay, simbahan. We just commit to you everything that we are doing. Ikaw po ang malayang gumalaw sa buhay ng bawat isa. At sa aming pag-aaralan, salamat sa mga pagtuturo niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa lahat-lahat ng ginawa niyo sa inyo pong iglesia, O God. We continue to commit everything to you, all our plans. Continue to guide us. Ikaw po ang maitaas namin lagi. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So let us be seated. So this will be our part 2 sa ating pong lesson 10 na inumpisahan po natin last week. At ang title nga po ay conflicts. Okay? So this will be our last lesson about marriage and vision by the Master. So again, this is a book from Pastor June Malaso. At ito po ay patungkol sa buhay ng mag-asawa. So for our review last Friday, yung pinag-aralan po natin, sabi po natin how to avoid conflicts in marriage. Na kailangan may authority daw po tayong sinusunod. So bilang mag-asawa, bilang isang family, we should have an authority. And that authority should be none other than the Word of God. Kaya nga, napakahalaga po yung salita ng Diyos sa isang pamilya kasi tuturuan po tayo kung paano po mamuhay. Iingatan po tayo ng Word of God, aalagaan po tayo, at magiging maayos yung takbo ng buhay natin kapag in-apply natin ang Word of God. Kasi ang Word of God ay regalo eh. Pero kapag hindi naman natin ito ginagawa, hindi natin ito sinusunod din, hindi naman din natin maririp yung benefits. Okay? So, napakahalaga yung authority sa isang family, sa isang mag-asawa. Kailangan, the Word of God should be our authority.
Kaya if you want to avoid conflicts in marriage, kailangan grounded kayo. Kayong mag-asawa sa salita ng Diyos. And then pangalawa po, no, if we want to avoid conflicts, pinag-aralan po natin last week na kapag gusto nating maayos yung pagsasama natin, dapat meron tayong tinatawag na household code. Okay? Kung naalala niyo po, na ibig sabihin, meron kang alituntunin o yung regulasyon na sinusunod ninyo sa inyong family. Na bilang mga Kristiyano, it should be Bible-based. Na dapat daw po, kailangan lahat talaga ng ginagawa natin ay nakabase kung ano daw po yung sinasabi ng Word of God. So again, babalik at babalik talaga tayo sa salita ng Diyos. Ganyan kahalaga yung Word of God sa buhay natin. Kasi it is our foundation. Ito na yung pundasyon ng pananampalataya natin. So what the Bible says, it is, we are. Ito talaga tayo. Okay? And then next po, no? So if we want to avoid conflicts, next po, we have to agree on our differences. Kung gusto daw po natin makaiwas sa pagtatalo ng mag-asawa o gulo ng pag-aaway sa isang mag-asawa, then kailangan pag-aralan natin na meron tayong kanya-kanyang personality. Hindi tayo laging magkatulad ng ugali, ng gusto. Kaya kailangan may respeto, igalang daw natin, lalo na po yung damdamin ng bawat isa. Okay? So now we move to our second part, which is resolving conflicts in marriage. So paano naman daw natin ayusin kapag nagkaroon na ng conflicts? Di po ba last week, paano maiwasan yung conflict? Ngayon naman, ano naman daw yung gagawin natin kapag nagkatampuhan na kayo? O kaya, nag-aaway o nag-away na kayo? So sabi po sa libro, when a conflict occurs in marriage, we could respond by pretending that a problem does not exist or by running from it, like leaving the room, quitting on the person, or filing for separation or divorce. So, sabi po ng book, pwede naman nating sabihin na, ay okay lang, kahit na nag-away kami ng asawa ko, sabihin mo, okay lang yan, o kaya hindi natin pansinin na yung sa tingin mo ay maliit na problema dahil hindi mo siya pinansin, pwede pa lang maging malaki. Hanggang sa nauuwi na sa paghihiwalayan ng mag-asawa. Maliit lang na problema. Yung hindi ninyo pinagkaintindihan na po pwede naman palang ayusin, pero dahil hindi ninyo inayos, hindi nyo pinansin, kaya nga po, lalaki siya. Kaya again, sabi po sa libro, and then in most marital conflicts, others can respond by verbal or physical assault. So yung pagtatalo ninyo na uwi na sa masasakit na salita. Tapos hindi pa natapos doon. Hanggang sa nagka-pisikalan na kayo. Na uwi na sa sakitan. Okay? So may kalmot, may pasa. Di ba minsan, tinatago pa natin. Kasi alam niyo na may kalmot o may pasa. May sakit na ng katawan kinabukasan. So again, pagkatapos po nito, magkakaroon ng bitterness sa mag-asawa. Magkakaroon sila ng sama ng loob o lalayo na yung loob nila sa isa't isa. Okay? So conflicts, especially in marriage, should be resolved. The couple should face conflicts squarely. So kailangan daw po ayusin yung conflicts. So paanong paraan na dapat ayusin yung gusot sa isang mag-asawa? So una po, according to the book, dapat daw po, we have to acknowledge Jesus' authority. So again, ipakita ninyo o dapat makita sa inyong dalawa, sino ba yung sinusunod ninyo? Bilang mag-asawa. Kasi kapag nakita na ninyo na si Jesus Christ yung authority ninyo, tapos ayaw ng Diyos
na kayo ay nag-aaway, then titigil po yung pag-aaway ninyo. Kasi nakita ninyo na ay ayaw ng Diyos, kaya dapat ayusin daw natin agad, hanapin natin yung common ground. Kasi alam mo, hindi lang kayong dalawa nagkakasakitan ng loob eh. Mas higit sinasaktan ninyo yung Panginoon. So dapat, we have to acknowledge Jesus as our authority. And then, ask God to help us. At siya po yung magme-mend ng relationship natin. Okay? And then, pangalawa po, no, sa pag-aayos daw po natin bilang mag-asawa, confirm your relationship. Ibig sabihin, magkaano-ano ba kayo? Sino ba yung inaaway mo? Dati, hindi mo naman kaano-ano siya. Dati wala kayong karelasyon. Dati, individually, magkahiwalay kayo. Pero ngayon, pinagkaisa na kayo ng Diyos. At sabi nga po ng ating Panginoong Diyos, di ba? Ang pinagkaisa niya ay hindi po pwedeng ipaghiwalay ng iba. Kahit kayong dalawa. Hindi niyo po pwedeng ipaghiwalay yung bawat isa. Di po ba? Kaya nga sabi natin, only death can separate us. No? Death can do us part. So that's why confirm your relationship with the person you are in conflict with. So it will remind you that the one you are confronting is the person you promised to love and cherish for as long as you live. So, bakit ko ba inaaway itong asawa ko na ito nangako ako dito na hindi ko siya sasaktan, hindi ko siya hihiwalayan, for better or for worse. Ito yung pinangako ko sa kanya Kaya nga, pag naisip mo to, then sasabihin mo na lang, kailangan kong mahalin yung asawa ko. Okay? So, confirm your relationship. When your relationship with your mate is foremost in your mind, kapag lagi niyo daw pong iniisip sa isipan ninyo yung relasyon ninyong dalawa, and heart as you are facing a conflict with him, her, you will be more careful with your words. Mas magiging maingat ka sa mga salitang binibitawan ninyo. Okay? So next po, on how we can resolve our conflicts, you have to analyze the conflict. Meaning to say, pag-isipan mo, bakit ba kami nag-away? Okay? Ano ba yung pinag-umpisahan ng away namin? So, how can we analyze the conflict? So, unang gagawin daw po natin, analyze the offense. So, isipin muna natin kung ano ba yung pinag-awayan ninyo. And then, pwede nyo isulat, you can write it down. Kasi, baka mamaya, nakalimutan mo na. Minsan may mga ganyan Nag-aaway sila, pero in the middle of it, pagkatapos ng away nila, nakalimutan na nila kung ba't sila nag-away. So, isulat ninyo, dahil ba may sinabi ba ako sa kanya? O may sinabi ba siya sa akin? O dahil ba wala akong sinabi? O wala siyang sinabi? O pwede po yun no? Kaya nga po, ano yung pakiramdam daw natin doon sa nangyari? And then, consult it with the Word of God. Tignan daw po natin, analyze the offense biblically. Write down what the Bible says about what happened, what was said or done, the motives presented, and the effect of what was said or done. Okay? Then the next thing we can do daw is to analyze naman yung response. Ano naman daw yung reply ninyong dalawa? Ano yung nasa isip ninyo kung bakit kayo nag-away? Kasi pinag-isipan ninyo, ano ba pinag-umpisahan nito? Ngayon naman, ano naman yung response mo nung alam mo na nag-away na kayo o kaya nalaman mo kung saan nag-umpisa? Then, isipin mo rin, ano naman yung naging response mo dito? Paano mo siya tinanggap? Nakipagsagutan ka rin ba? Sigawan ka rin ba? Kung di niya ako kikibuhin sino ba siya? Hindi ko rin siya kikibuhin. Diba? Nagpamatigasan kayong dalawa. Okay? So again,
ilalagay daw po natin ulit ito, yung ating mga ginagawa, through the eyes of God. Okay? So, analyze the response biblically. Were your responses biblical? Were your responses appropriate to your calling as a follower of Christ? As a husband to your wife, or wife to your husband, or as a parent to your child? Di po ba? Sabi nga again, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner. Lumakad daw tayo ayon doon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. And again, di ba, ang sabi sa atin is, submit to your husband. Mag-submit ka ba? Ay yung husband naman, love your wife as Christ loved the church. So, nagawa daw po ba natin ito? Okay? And then, next po, analyze the influence. So, sino ba yung nag-influensya sa iyo at inaway mo yung asawa mo? Okay? Baka merong nagtulak sa iyo. Nasulsulan ka para kayo ay mag-away. O baka dahil ikaw mismo ay gusto mong awayin ang asawa mo. Okay? May ginawa ka ba? May nasabi ka ba? O may inisip ka ba na po pwedeng pag-umpisahan ng inyong away? So, analyze who or what influenced the offender and the reaction of the one who is offended. And then, pagkatapos daw na ma-analyze na natin, makita kung ano yung pinag-umpisahan ng away ng mag-asawa din, it is now time for evaluation. Okay? So, evaluate the conflict against the family's household code. Okay? So, napag-aralan na ninyo, ano ba yung naging impact nito sa aming family? Ano ba yung hindi nasunod na values o regulation sa aming family? For example, huwag kayong matutulog ng galit. Diba? It is a regulation. It is a code na po pwede nyo sabihin, hindi kami matutulog na hindi namin pinag-uusapan yung galit namin. O kaya, huwag mong sasaktan yung asawa mo, nasaktan mo. Tapos, nakita pa ng anak mo. So, paano mo ngayon kakausapin yung anak mo doon sa nakita niya o naranasan niya, okay? So, dito na nga po, papasok yung benefit na may common standard, no? This is where the benefit of having a common standard comes to focus. When emotions are soaring and hearts are pumping heavily, a common standard by which both of you could appeal to will be a lifesaver. When the issue at hand is not specifically addressed or cannot be addressed from the principles in your household code, then you could both go to the Bible. Kung yung mga sinusunod ninyong rules o conduct sa family ninyo, parang malayo o hindi na kayo nagkakaunawaan, then you have to ilagay niyo yan sa kung ano ba ang sinasabi ng Bible. Okay? So, you could both go to the Bible to see what God has to say about the issue and add these two new item into your household code. So, pwede nyo pong ilagay ito. Ito yung ipasusunod daw natin. Okay? And then next po, no, ito po yung mahirap gawin pero napakahalaga na dapat gawin ng mag-asawa. Admit responsibility for your sins and failures. Okay? So, aminin daw natin yung ating pagkakamali. Okay? So, the Bible says, in Proverbs 28:13, sabi po doon, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So a conflict occurs because someone sinned, either by failing to fulfill his responsibility or by doing or saying something against the other person. So kaya daw po nagkakaroon ng problema o away kasi meron kayong kasalanan ginawa. Merong nag-fail sa isa sa inyo. O po pwedeng both of you fail. Okay? Dalawa po kayong nagkulang. So if there is sin and failure, then there is something
to confess. So meron pong suggestion, yung Peacemaker Ministries, so they called it as the 7 A's of confession. Kaya maganda po na matandaan natin ito, and it can be helpful kapag tayo na po yung dumadaan dun sa sitwasyon na yun na kailangan nating umamin na sa ating pagkakamali. Okay? So the Peacemaker Ministry suggests the 7 A's of confession. Number 1, address everyone concerned. So pag-usapan daw yung problema, lahat ng pwedeng involved. Kung sinong na-involved, kung kayong dalawa, pag-usapan yung dalawa yan. No? Number 2, avoid if, but. No? Meaning to say, kung may iwasan yung problema, iwasan na lang. Kung pwedeng i-avoid, iwasan na lang daw natin. Okay? And then, number 3, admit specifically. So, aminin mo yung pagkakamali mo, mas mabuti specific. Kung ano talaga yung ginawa mong mali. Hindi mo itatago siya. Okay? And then number 4, acknowledge the hurt. Huwag daw nating baliwalain na nakasakit tayo o nasaktan tayo. Sabihin mo kung ano yung naramdaman mo. Nasaktan ka ba ng asawa mo o yung asawa mo ay ganito rin, sinaktan din siya, no? So, acknowledge the hurt. And then number 5, accept the consequences. So, we have to accept kung ano yung consequences ng ginawa natin. Kasi yan yung mga bagay na hindi na natin maibabalik. But we have to move on from that and face the consequences. Okay? Nagkaroon ng babae yung asawa mo. Accept the consequences. Nagkaroon ng anak sa iba. Yan yung mga consequences eh. Yan yung pagsisisihan mo na habang buhay. But then, you have to move on. Okay? And then, number 6, alter your behavior. Baguhin daw natin yung kinakailangan baguhin. Ayusin daw natin yung pinapaayos sa atin ng Diyos, sa ating mga sarili. Okay? And then 7, ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad. Okay? Sensya ka na, ganito ang nangyari, ito yung ginawa ko. Okay? So, and then of course, no, ang susunod daw po natin na gagawin kapag inamin na sa atin yung ating pagkakamali, humingi na ng tawad yung ating asawa, then automatically you have to accept the apology and extend forgiveness. Okay? Patawarin mo na ang iyong asawa. Tanggapin daw po natin yung pagsusori o paghingi niya ng forgiveness. Again, the Bible says, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times saying, repent, you must forgive him. Okay? Bearing with one another, and if one has a complaint against you and against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Again, Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. So, lagi daw po nating tandaan, kaya nating magpatawad, hindi imposible kasi tayo mismo ay nakaranas ng pagpapatawad. Okay? So, again, the Peacemaker Ministries suggest the 4 promises of forgiveness. So, 4 promises of forgiveness naman ang binigay ulit ng Peacemaker Ministries. Number 1, I will not dwell on this incident. So, huwag mo nang balik-balikan yung pangyayari. Okay? Number 2, I will not bring this incident up and use it against you. So, huwag mo nang gamitin yung ginawa niya, yung kasalanan niya, para isumbat mo ulit sa kanya. Okay? Amen. So, ginagawa mo itong parang, alam mo yun, pang blackmail mo. Okay? Number 3, I will not talk to others about this incident. So, yung away daw ninyong mag-asawa, mas maganda sa inyo lang, kung maaari.
Pero kung hindi na ninyo kayang dalawang ayusin, then, doon pa lang daw po pwede tayo maghanap ng o pwedeng mag-counsel o advice sa atin. O kaya yung mamagitan sa ating dalawa. Pero, as much as possible, dapat yung away ninyo sa inyong dalawa lang yan. Okay? Number 4, I will not allow this incident to stand in the gap between us and hinder our relationship. So, wag daw po nating hayaan yung mga nagawang pagkakamali ay maging para pong meron na kayong gap. Meron na kayong pader sa isa't isa. Okay? Huwag daw po nating hayaan na kung ano yung ikaayos ng pagsasama ninyong muli, pagbigyan nyo yung restoration. Okay? And then, kapag nagkapatawaran na daw po tayo, kailangan, syempre, baguhin na natin yung ating mga sarili. Change your ways. Okay? The conflict analysis and the asking of forgiveness mean nothing if the person who caused the offense, either by initiating the conflict or by responding offensively, is unwilling to mend her ways. So, wala naman din daw pong mangyayari kapag nag-sorry ka, humingi tayo ng kapatawaran, wala naman mangyayari dyan kung hindi ka naman magbabago. Diba? Ilang beses na nag-sorry sa'yo, pero ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung panluloko sa'yo. Okay? Yung pananakit sa'yo. Mga pa, ulit-ulit na lang daw natin sinasaktan yung ating asawa. Siyempre, again, hindi lang asawa mo sinasaktan mo. Sino yung authority mo? Ang Diyos ang sinasaktan mo. Okay? So, kapag hindi daw tayo nagbabago, sinasaktan mo rin ang Diyos. Kaya nga, decide to mend your ways, list down what you said or did that started the conflict, and then resolve to change. Again, sabi po sa James, but be doers of the word and not hearers. Gawin mo yan, hindi yung nakikinig ka lang. Okay? Kasi kapag nakikinig ka, hindi mo naman ginagawa. Sabi dito, deceiving yourselves, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in the mirror. He looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgives but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Okay? So, gawin mo yung napapakinggan mo. Hindi yung napapakinggan mo, hindi mo naman ginagawa. Kaya kung kailangan mong baguhin ang sarili mo, baguhin mo naman totoo. Okay? At ang panghuli po, na gagawin daw po natin, if we want to resolve our conflicts in our marriage, kasi after na maayos na yung gulo, maayos na yung away, then, let us reaffirm and resume relationship. Ibalik natin yung tiwala ulit. Kasi minsan, ito yung sinasabi natin, hindi ko na kayang ibalik yung tiwala ko sa'yo. Diba? Hindi po. Hindi mag-uumpisa yung pag-aayos ng isang relationship kapag walang tiwala. Kasi napakahalaga po sa relasyon ng mag-asawa ang tiwala. Okay? So when forgiveness has been extended, the relationship with each other must be reaffirmed and resumed. So normal relationship must be resumed. Huwag daw po tayong magbilangan ng pagkakamali. Ibalik natin yung closeness. Ibalik natin yung intimacy. Tapos na yung pagkakamali. Diba? Nung sabi natin, it's part of your forgiveness na huwag mo na siyang ibabalik pa o isusumbat pa. Kasi normal lang sa mag-asawa yung mag-away. But at the end of the day, kayo pa rin yung magtutulungan. Kayo pa rin yung mag-iingatan. That's why let us always come to the Lord for help sa ating family. Okay? Let us always forgive, always trust, and above all, let us always love each other. Okay?
Kasi po, sa isang pamilya, wala na magtatanggol o magpoprotekta kundi kayong dalawa. Amen? Sabi po sa Corinthians 2:7-8, so you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. Kung ayaw mong patawarin yung asawa mo, baka masyado nang bumigat yung damdamin niya. Kasi yung guilt niya, nandyan talaga eh. Sabi ko nga po kanina, yung consequences hanggang sa bangungot o pinanaginipan mo, bumabalik-balik yan. Di ba? So I beg you to reaffirm your love for Him. Reaffirm mo. Okay? Para dun po mag-umpisa yung pag-aayos ng damdamin ng asawa. Okay? So tayo po lahat ay tumayo and let us end in prayer. Amen. Natapos po yung ating meron pa po itong pinaka-last pero hindi ko na po nasali kasi talks about divorce. Divorce naman po yung pinag-uusapan. I pray na huwag na tayong humantong doon. Dahil ang Diyos ayaw ng divorce. Okay? Kahit na gusto ninyo, ayaw ng Diyos eh. Tingnan natin yung marriage in vision para ng Master. Amen? Ipo, let us pray. Panginoon, salamat po muli sa natapos po, Lord, na aming pag-aaral. Napakahabang buwan. Pero salamat, Lord. Dahil nandiyan ka lagi para sa amin, Lord. And we just want to continue, Lord, to ask for your guidance, your help sa lahat po ng ginagawa namin sa inyong iglesia. Kasi po lahat po ng ginagawa namin ay para sa inyo lamang. Lord, continue to shower your blessing upon your people. Shower, Lord, your peace, your grace, your kindness, your love, humility, Lord, self-control. Thank you, Lord, because you are faithful to your church, O God. Kaya po kami po ay tatayo, kami po ay lilipad parang agila, O God. Na kahit po mayroong bagyo, dumaan, ay we will just be steady. Kasi alam namin kung sino ka sa buhay namin, O God. And Lord, ano man po ang kaguluhan sa mundo, ikaw po ang Diyos namin na laging nandyan. Kaya Lord, we ask, Lord, that you help our country, help our president, Lord, help our leaders. Panginoon, yung korupsyon na napakalawak, napakatalamak, napakadaming Pilipino, Lord, ang naghihirap. I pray, Lord, na dumating, Lord, sa punto, Panginoon, na makita namin ang solusyon sa lahat ng ito, God. Magkaroon kami ng holy fear na alam namin ang lahat ng ginagawa namin ay may kabayaran, Panginoon. May pagsusulit, O God. Ikaw po ang maghari sa LWBC Macau. Salamat po ulit. Bless our families. Bless our work. Thank you, Lord, sa buhay po ni Sister Bukay. We continue to ask, Lord, that you guide her, heal her completely, Lord. Salamat sa amo niya na patuloy na andyan para siya ay suportahan, gabayan, O God. Bless niyo po ang kanyang amo, O Lord. Even po, Lord, sa anumang pong sakit at karamdaman ng inyong mga anak, we ask for your help, O God. Sa mga trabaho, ikaw po manguna. Kung kami po ay nawala ng work, provide niyo po ang trabaho nito, Panginoon. We thank you, we magnify your name. Ito po ang nilangin. In Jesus' name we pray, and we promise you. Amen. God bless. Maraming salamat.